40 hours na ang nakakalipas, ngunit ramdam na ramdam pa rin ni Lucas ang sakit ng pagkakasampal ng dalaga sa kanya. Bakit? Sinubukan lang naman niyang suyuin ang babae sa pamamagitan ng halik. Pero bakit nagkamali na naman siya? Mangiyak-ngiyak siya habang hinahalakhakan siya ni Jacob na napakalutong. Pare, advice lang ah. Lumapit ang mukha ng kaibigan sa mukha niya. Nakangiti ito habang nagsasalita. Huwag mo sanang ma-misinterpret yung mga napapanood mong TV o movies sa realidad. Yung babaeng maiingay at walang preno, pwedeng patigilin sa pamamagitan ng halik. Pero yung babaeng ginalit mo, bigla mo nalang hahalikan. Sampal talagang iaabot sa'yo. Inirapan ni Lucas ang kaibigan. Hindi naman siya nanonood ng romantic movies o television series, kaya anong alam niya tungkol doon? Wala siyang alam tungkol sa panunuyo ng isang galit na babae. Hindi niya nagawa yun kay Sandy. All because he was a perfect boyfriend to that woman before. Ni minsan, hindi siya gumawa ng bagay na ikinagalit o ikinaselos ng babaeng iyon. Napaka-perpekto niyang tao dati, kung hindi lang sana siya nasaktan. Nang maisipan niyang humingi pa ng mas malalim na advice kay Jacob, saka naman tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon sa bulsa ng pantalon niya at halos nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang caller. Althea? He stared at his phone for a couple of seconds. Sinisigurado niyang si Althea nga iyon at kung talagang tinatawagan siya nito. Dahil kung nagkamali lang ito ng dial, i-off din ito agad ang tawag. But then his phone continued to ring. Sagutin mo na. Tumayo si Jacob at lumabas mula sa opisina ng kanilang auto shop. Marahil ay upang bigyan siya nito ng privacy para makausap ang babae. He hesitated at first, pero bago pa man tumigil ang pagdaring ng cellphone niya, sinagot na din niya ang tawag. What took you so long to answer? Naulinigan niya ang inis sa boses nito, subalit ang araw nito, maski sa telepono, ay nagyayelo ang lamig. Sorry na, sumama ka kay Andres, dadaanan ka niya dyan sa shop niyo. And please, magsuot ka ng formal na damit. Ha? Bakit? Saan tayo? Hello? Hello? Nawala na ang tawag. Mabilis niyang tinawagan ang number ng dalaga, pero ang sabi ng operator, the subscriber cannot be reached. He immediately ended the call. Ang weird. Takang-taka siya kung bakit pinagsusuot siya ni Althea ng formal. Meron ba siya nun? Napaisip siya. Parang wala naman. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng busina sa labas. Lucas, labas na. Hinahanap ka ni BMW. Napapailing siyang tumayo. Paglabas niya, nakita niyang tawang-tawa na naman ang pasaway niyang kaibigan. Hindi nga niya alam kung bakit at paano niya naging kaibigan to. Ang gara ng sundo mo, pre. Uwi ka ni Jacob. Nasa tapat na kasi ng shop nila ang BMW ni Althea na dinadrive ni Andres. Nakatayo ng tuwid ang huli sa labas ng driver's seat at naghihintay na sa kanya. Naglakad na siya palapit kay Andres. Agad naman siya nitong pinagbuksan ng pinto sa backseat. Saan tayo pupunta? Tanong niya nang umarangkada na ang sasakyan. Tiningnan siya ni Andres sa rearview mirror. Saka itong umiti. Sa garahe ni Madam Althea. Sagot nito. Sa university. Napahinto si Henry. Si Claire ang hinahanap niya, ngunit ibang babae ang nakita niya. Naglalakad ito sa pathway mula sa isang school building. He stood still beside a mahogany tree to watch her walk in a moderate to fast speed. May nagbago sa dalaga. Pansin niya. From being a cheerful but behaved little girl to a miserable person. Now he's seeing her as a full-grown woman. He's seeing her like a spring leaf, blooming perfectly after the fall. She had grown hair long, black and sleek that it dances as she moves. She learned to dress herself like a real woman does. She learned to stand up, to fight, to be strong. Amidst her flaw of having a baby at an early age, she's flawlessly the perfect definition of beautiful. Bagyang nagtago sa likod ng puno si Henry nang huminto ang babae. Ngunit hindi nawala ang tingin niya rito. At first, he thought she noticed him. But then he saw her taking out her phone from her handbag. She called someone. Mukha itong naiinis habang nakatapat ang cellphone nito sa tenga. After a long moment, she started speaking. As much as he wanted to hear what she's saying, the distance between them isn't short enough. She finished the call. Althea was staring at her phone for a short while before he saw her smiling absent-mindedly.
What's that smile for? Sino yung nakausap nito sa phone na nakapagpangiti rito? Was it her boyfriend? Kainis. Napailing siya. He just saw her smile. A very simple smile. But it made him feel a weighty regret. He had no idea of what he wasted until just then. That he saw her smile as if she was totally healed. No, she isn't recovering yet. Siguradong siya pa rin ang nasa puso ni Althea. Sigurado siya, he wants her again. Or maybe, he wants her still. Sinundan niya si Althea. She followed her until her last subject has ended. Nawala na sa isip niya ang paghahanap sa girlfriend niya. Ang gusto na lamang niya ay makausap si Althea. Kailangan niya makausap si Althea para masiguro kung siya pa din ang nasa puso nito. Sinundan niya si Althea hanggang sa makarating sa gate. Alam niyang hindi magagawi doon ang girlfriend niya dahil nasa kabilang building ang room nito. Kaya alam niyang hindi siya mahuhuli kung sakaling kausapin niya si Althea. Althea! Sambit ni Henry nang tuluyan na niya itong malapitan. Nakatayo ang dalaga sa kanang bahagi ng gate na tila ba may inaabangan na kung sino. She looked at him, surprised for a bit. Then darkness or sadness covered her full bright face. Kung tama ang pagkaka-interpret niya, nasurpresa ng bahagya si Althea nang lapitan siya ni Henry at hawakan sa braso nito. Talk to me without touching me. Wika niya sa malamig na tono. Hinihintay niya ang pagdating ni Lucas kung darating man ito ng matiwasay at ayaw niyang may makita itong hindi kaaya-aya. As much as she could, she would never do the thing Lucas did the night they went to the resto bar. Make someone jealous and turn them angry. Tinangala niyang muli si Henry. Bumuntong hininga naman ito. Then he tried to touch her again. Althea, tell me that you still need me. Tell me that you still love me. I won't care if you have a child anymore. I won't care about the past anymore. Sabi ko, wag mo kong hawakan. She shouted, but he insisted on doing so. Please, alam kong hindi ka pa nakakambuon sa akin. Gusto mo pa rin ako, di ba? Althea, please tell me. Hindi! Bitawan mo ko! Instead of letting her go, his hands gripped her arms tighter. Nagpumiglas siya. Let me go, Henry! Magsimula tayo ulit, Althea. Tell me you still love me. I won't hesitate to break up with Claire. Althea, gusto pa rin kita. Sinabing bitawan mo siya. Another hand pulled her right arm, kaya napabitaw doon ang kamay ni Henry. Lucas has arrived, in a black suit without a tie. Sa tabi nito ay nakahinto ang magarang BMW na pagmamayari ni Althea. Napatitig si Althea kay Lucas. He's never been that net and fab. Busy siya sa paghanga sa itsura ni Lucas, kaya hindi niya agad na malayang pinag-aagawan siya ng dalawang lalaki. Literal na pinag-aagawan. Wag mo na siyang hahawakan ulit, pare. Hinila siya ni Lucas at inakbayan ng mahigpit. Hindi siya nagprotesta. Ang totoo, she was relieved with the thought that someone came to rescue her. At hindi niya maitatangging, minsan o baka nga madalas, namamangha siya sa binata. Iaalis na sana siya ni Lucas doon nang sinubukan siyang muling agawin ni Henry. Back off, pare. She's mine when you came. Galit na saad ni Henry. Hindi naman nag-react si Althea. She saw that Lucas smirk with coolness. Muli ka, pare. Nang makilala ko si Althea, wala nang nagmamay-ari sa kanya. Wala ka. Wala ang pamilya niya. Kaya wag mo kong binaback off. I claim that this woman is mine. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi nang akbayan siyang muli ni Lucas. She felt strangely comfortable, though. Uulitin ko, this woman is mine. Sa pag-aagawa ng dalawang lalaki, nanalo si Lucas nung araw na yon. Althea wasn't happy, but she's relieved. Pagkasakay nilang dalawa, siya ay sa front seat at si Lucas sa driver's seat. Inirapan niya ito. They're still not in good terms. Ever since that kiss happened, hindi na niya ito pinapansin. Maybe because she's still angry, or she just can't face after what she did. She was really shocked that she slapped his face, when actually, if she was just in her senses back then, that's the least thing she would do. She didn't mean to slap him, kaya siguro ngayon, nahihiya siya. You should have been here earlier. Hindi sana ako nakita ni Henry. Nagsimula siyang mangsermon nang simulang patakbuhin ni Lucas ang sasakyan. She set the thought of that kissing and slapping scene aside.
They will forget it sooner. Anyway, right? Sakto lang naman ang pagdating ko, di ba? Lucas took a short glance at her. 5 minutes pa lang ang nakakalipas nang madismiss ang klase mo. Dapat na una ka naghintay sa akin para paglabas ko ng gate, nakasakay na ako kaagad. Sagot niya, kasabay ng pag-irap. She leaned her back on the seat and crossed her arms together. Tinext mo sanang agahan ko ang pagpunta. Alam kong 5:30 ang dismissal ng klase mo, kaya sinakto ko na lang. Hindi mo dapat ako pinaghintay. May inis sa kanyang tinig. She didn't expect na kakausapin siya ni Henry. Most of all, she didn't expect that the man would tell her those things and beg her. Naiinis siya dahil pakiramdam niya, pinagtripan lang siya ng dati niyang nobyo. Ba't ka ba nagagalit? Tanong ng binata. Affected ka pa dun sa ex mo, no? Halata ka, masyadong halata. Hindi ba't yung huling rule sa prenup agreement natin ay mag-move on sa ex? Ikaw nga mismo yung nagdagdag nun eh. Ngayon, sinong hindi makamove on sa ex? She swayed her sight on him. He welcomed her gaze, tapos tinaasyan siya nito ng isang kilay. Tumingin siya sa harap saka siya bumuntong hininga. Tuwing nakikita ko si Henry, nalulungkot ako, pero hindi na ako nasasaktan. Tuwing naiisip ko yung mga nakaraan namin, nalulungkot ako, pero hindi ko na siya namimiss. I was just sad, maybe because I was hurt, but I can't feel that pain anymore. What she said was true. She won't hide something from Lucas. She trusts him that she won't hesitate to say what she feels. Hindi ko lang gusto yung mga narinig ko kanina. I think he's just fooling around and playing anyone's heart. Satisfied about what he heard, Lucas nodded a couple of times. Nag-focus na lang ito sa pagdadrive. Saan pala tayo pupunta? Sabay tanong nito. Di ba ngayon ang the mayor's night? Hindi mo alam? Anong, pupunta tayo sa munisipyo? Gulat nitong tanong. Hindi sa municipal hall ang venue, sa Choi Garden Inn. Sigurado ka? Pupunta tayo dun? Yes! Every year iniimbitahan ako ng mama mo. Bakit? Nakita ni Althea na bumuntong hininga ang binata. Hindi pa ako nakakadalo sa kahit anong programa ng munisipyo. Sagot nito. But it's the mayor, your father's birthday party. Matutuwa yun kapag nakita ka niya doon. Mahinahon at nakangiti niyang sagot. Daan tayo sa Jade Salon. May binigay ba sa iyong bag si Andres? Oo, sa backseat. Dumaan sila sa salon. Lucas waited for her for almost an hour. Paglabas ni Althea, natagpuan niya ang lalaking nakasandal sa gilid ng sasakyan at pinanggigigilan ng cellphone. Siguro ay naglalaro ito. He was so busy that he didn't notice her for a very short while. Pag-angat nito ng tingin, nakita niya kung paano nasorpresa ang mga mata nito, na para bang nakakita ito ng isang nakakamanghang bagay. She had changed her clothes to a white nightgown. Her hair was done, and her face was being colored by heavy makeup. Tara na, malilate na tayo. Sabi niya, pero hindi gumalaw si Lucas. He stood there, open-mouthed and absent-minded. Titig na titig ito sa kanya. Ano? Tanong niya rito, saka lang ito natauhan. He opened the car for her and assisted her in the seat. Marami-rami na rin ang mga guest pagdating nila sa 3rd floor ng Choi Garden Inn, kung saan matatagpuan ang function hall ng venue ng party. Pagpasok nila sa loob, ngumiti ang mga mata ni Althea sa simpleng dekorasyon. Napakaliwanag ng buong hall. Tumutugtog ang mellow music. May mga flower decorations. Mga puti at light brown na tela ang bumabalot sa bawat cocktail tables. Simple lang, pinagarbo lang ng mga guest na nakasuot ng mga mamahaling gamit mula ulo hanggang paa. Napansin niyang hindi mapakali ang katabi niya, kaya iniyakap niya ang kamay niya sa braso nito. Ngumiti siya nang tingin siya ng binata, pagkatapos itong sumulyap sa kanilang mga kamay. You look tense, sabi niya. Tumango ito tsaka pinaglandas ang mga mata sa kabuuan ng hall. 1% lang ng mga tao rito ang nakakakilala sa akin. Oh, bakit? Eh di mabuti, hindi ka nila pagkakaguluhan. Sagot ni Althea. Ngumiti siyang muli at hinila ng binata. Target niyang makakuha ng cocktail table sa bandang likuran. Ngunit ng halos 5 hakbang na lang para maabot nilang isa ay may humarang sa kanila. Althea, you're here!
Bahagya siyang nagulat nang makita si Corazon, ang kanyang stepmother. Nanlamig naman ang buo niyang katawan nang mailingunin ito. "Honey, Althea is here." Naroon ang daddy niya. Anong ginagawa ng mga ito roon? Hindi dumadalo ang mga ito sa The Mayor's Night noong mga nakaraan dahil kilalang supporters ang mga Ramirez ng kabilang partido. Pero bakit nakikita niya ang mga ito roon na may magagarbong kasuotan at nakahawak ng mga baso ng wines? "Althea." Napatigil si Mr. Ramirez at naningkit ang mga mata. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Lucas. Galit ang nakita niya sa mga mata ng daddy niya nang sa kanya na ito tumingin. Nagsimula itong mangaral sa mahina ngunit matigas na tono. "Bakit isinama mo pa rito ang lalaking yan? Alam mo ba kung sino-sino mga guest dito? They are the government officials and businessmen. Do you think commoners are allowed here? Huwag mo naman akong ipahiya." Nakuyom niya ang isa niyang kamao. "Isa lang din po akong commoner, pero nakatanggap ako ng imbitasyon galing sa Vice Mayor. I was informed na pwede akong magdala ng kaibigan." Kung alam lang sana niyang naroon ang kanyang ama, hindi na sila pumunta pa. Ang tanda-tanda na nito, pero hindi pa rin ito nagbabago. Mata pobre pa rin. "Ako naman ang mapapaya sa ginagawa mo. Marami akong kaibigan dito, Althea. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nakita nilang ang kasama ng anak ko ay isang..." Napatingin ng may pangungut siya ang matanda sa binata. "Isang empleyado lang ng auto shop." Napabuntong hininga si Althea. Hanggat maaari, gusto niyang idepensa ang sarili niya at si Lucas. Ngunit wala na siya sa kondisyon upang sagutin ang kanyang daddy. Hindi na siya umimik. "Althea." "Mr. Ramirez." Lucas interrupted. Tiningala ito ni Althea at nakita niyang nakatingin ito ng diretso sa matanda. "Aalis na ako." Pahayag nito. She closed her eyes and breathed. Inis talaga siya. Kadarating nga lang nila, tapos aalis din agad. Panira talaga ng sandali ang daddy niya, kahit kailan. "Tara na," sabi niya sabay hawak sa kamay nito. Wala na rin siya sa mood upang magpatuloy pa sa pakikipag-celebrate. Pagharap niya sa kanyang daddy, ay natigilan siya na makita si Henry. The only difference was, Claire was beside him, holding his arm. While looking furious at her, nayamaya pa ay ngumiti ang stepsister niyang napaka-plastic. "It's so good to see you here, Althea," sabi nito. Nginitian din niya ito ng sarkastiko. Magsasalita na dapat siya nang biglang may sumingit na boses. Isang matandang babae ang naglakad sa gitna ni na Claire at Henry. Pinaghiwalay nito ang mga kamay ng dalawa. Saka ito humakbang palapit kay Lucas. Ngiti-ngiti ang matandang babae nang hawakan nito ang muka ng binata. "Lucas, apo ko, ikaw na ba to? Ang laki-laki mo na!" Hinila ng matanda ang ulo ng binata at hinalik-halikan sa pisngi. She saw that Lucas uncomfortably smiled. "Lucas, saan ka ba nagpupuntang bata ka at wala ka sa bahay niyo? Kadarating ko lang galing Amerika. Naghihintay yung mga pasalubong mo." Maya-maya pa ay lumipat ang tingin ng matanda kay Althea at bumalik kay Lucas. "Siya ba ang girlfriend mo?" Batid niyang marami na ang nakikinig at nakakarinig sa matanda. At batid niyang alam ng mga ito na ina ito ng mayor, maski ang kanyang daddy. Batid rin ni Althea na tulala ang mga ito na mga sandaling iyon. "Opo, si Althea." Nag-aalangang sagot ni Lucas. "Oh my God! Ang ganda-ganda naman ng girlfriend mo!" Binitawan ng matanda ang binata at si Althea naman ang hinawakan nito. Hinilikan din niya ito sa pisngi. "Lola ko ni Lucas, kumusta ka, iha?" "Mabuti naman po." Nakangiting sagot ng dalaga. "Hali kayo, apo. Hali kayo. Doon tayo sa harap." Yaya ng matanda kina Althea. Hawak pa ng mga kamay nito ang isang kamay niya at ang isang kamay ni Lucas. They are about to go nang marinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang daddy. Sumingit ito sa kanilang tatlo. Ano kaya ang naging reaksyon ng pamilya ni Althea nang malaman ng pagkatao ni Lucas? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!